Katulong lang ako noon. Walang alam sa mga lihim ng bahay na pinasukan ko. Pero isang gabi, sa ilalim ng buwan, lumuhod sa harapan ko ang lalaking lagi kong nakikita sa balkonahe. At inialok sa akin ang isang singsing na gawa sa kahoy. May ukit na kumikislap. Ang sabi niya, hindi siya tao. Isa siyang engkanto at kung tatanggapin ko ang alok niya, mawawala na ako sa mundo ng mga normal na tao. Akala ko, fairy tale ang lahat. Pero nang magsimula nang magliwanag ang mga mata niya at gumalaw ang mga halaman sa paligid namin, doon ko na-realize, ang pag-ibig pala, minsan, dumadaan sa pagitan ng dalawang mundo. Magandang araw po, Ma'am Rain. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rika. Isa po akong simpleng babae na galing sa probinsya. Anak ng isang tricycle driver at tindera sa palengke. Ang pangarap ko lang noon ay makatapos ng high school, makahanap ng maayos na trabaho at matulungan ang pamilya ko kahit papaano. Pero alam naman nating lahat kung gaano kahirap ang buhay sa probinsya. Kahit anong sipag ng mga magulang ko, sapat lang palagi ang kinikita para makakain kami ng 3 beses sa isang araw. Kaya noong nakagraduate ako ng high school, hindi na ako nagpilit pang mag-college. Alam ko kasi na hindi nila kaya. May nag-alok sa akin ng trabaho bilang kasambahay sa Maynila. Kakilala ito ng kapitbahay naming may kamag-anak daw na nangangailangan ng katulong sa isang lumang bahay sa San Juan. Tinanong ako kung game ako. Ang sabi ko agad, oo naman po. Hindi ko na pinag-isipan pa yon. Kailangan kong gumawa ng paraan para makabawi man lang sa mga sakripisyo ng pamilya ko. Pagdating ko sa Maynila, dinala ako ng contact sa isang malaking bahay. Hindi ko alam kung mansyon ba ang dapat kong itawag. Pero yung talaga ang unang pumasok sa isip ko. Matayog, may mataas na gate na bakal, at may hardin na parang hindi nasasagi ng ulan. Hindi mo nga iisipin na may nakatira sa loob kasi sobrang tahimik. Ang pangalan daw ng pamilya, Villaferte. Sikat raw sa mga negosyo noon, mga lupain, mga ancestral holdings, at may mga negosyo sa ibang bansa. Pero ang nakatira na lang daw ngayon doon ay isa sa mga tagapagmana. Isang binata na bihirang lumabas at halos hindi nagpapakita sa mga tao. Pagpasok ko sa bahay, sinalubong ako ng isang matandang lalaki, si Mang Celso. Siya ang butler ng pamilya at ang tumatayong tagapangalaga ng bahay. Maamo ang mukha niya. Parang may pinagdaan ng malalim. Sinamahan niya akong maglibot sa bahay para ipakita ang mga dapat kong linisin at sabihin ang mga batas na kailangan kong sundin. Isa lang talaga ang hindi ko malilimutan sa mga sinabi niya. Iwasan mong pumunta sa ika-4 na palapag, Rika. Lalo na kapag gabi. Natawa ako noon ng palihim. Para kasing may horror vibes yung dating. Pero syempre, hindi ako nagtanong pa. Makaisipin niya, chismosa ako. Isa pa, trabaho lang ang pinunta ko ron. Hindi adventure. Araw-araw ay ganun lang ang routine ko. Gigising ng 6:00, maglilinis ng salas, kusina, mga banyo, maglalaba, magdidilig ng halaman. Tahimik lang ang bahay. At kahit napakalaki nito, bihira ko lang talagang maramdaman na may ibang tao sa loob bukod kay Mang Celso at isang hardinero na si Kuya Ramil. Wala akong nakikitang amo. Kahit isang sulyap, wala. Ang sabi ni Mang Celso, lagi raw tong nasa ibang bansa. Pero hindi ko alam. May mga sandaling parang may presensya akong nararamdaman. Lalo na kapag gabi. Yung tipong habang naglalampaso ako ng sahig sa malaking hallway, bigla na lang may maglalakad sa likuran ko. Pero paglilingon ako, wala namang tao. Isang gabi, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, napatingin ako sa itaas, sa mismong ika-4 na palapag. Doon ko siya unang nakita. Isang lalaking nakasuot ng all-black suit, nakatayo sa balkonahe, nakatingin lang sa akin.
Hindi ko maaninag masyado yung mukha niya pero ramdam ko yung titig niya. Matangkad, mestizo, mukhang elegante. Pero may kakaibang lamig sa paligid habang tinitingnan ko siya. Pinilit kong wag pansinin yon. Baka guni-guni ko lang, sabi ko sa sarili ko. Pero nung sumunod na gabi, andun na naman siya. Nakatingin, hindi gumagalaw. Hanggang sa makasanayan ko na lang, parang naging bahagi na siya ng gabi ko. Hanggang isang araw, si Mang Celso mismo ang nagsabi sa akin, "Rika, darating daw ang isa sa may-ari ng bahay. Maghanda ka." Natigilan ako. Napaisip. May-ari? Kung ganoon, sino yung lalaking nakikita ko gabi-gabi sa ika-4 na palapag? Pero hindi ko na rin tinuloy ang tanong ko. Hindi ko pa alam na sa mga susunod na araw, ang buhay kong simpleng katulong lang ay magiging bahagi ng isang mundo na ni sa panaginip ay hindi ko inakalang totoo. Pagkatapos sabihin ni Mang Celso na darating ang isa sa mga may-ari ng bahay, naging mas alerto ako. Naglinis akong mabuti, lalo na sa mga silid na malapit sa sala. Nilinis ko ang bawat sulok na parang ako na ang tatanggap ng bisita. Pero habang abala ako sa paghahanda, may gumugulo sa isipan ko. Kung darating pa lang ang may-ari, sino yung lalaking palagi kong nakikitang nakatayo sa balkonahe gabi-gabi? Kinabukasan, eksaktong 10:00 ng umaga, may dumating na itim na kotse. Eleganteng SUV na hindi ko kilala ang brand. Ang dami kong nakitang sasakyan sa Maynila pero yon, ibang klase. Parang hindi lang basta mamahalin. Parang hindi sa mundong ito. Lumabas mula sa kotse ang isang lalaki na halos hindi ko maalis ang tingin. Siya yun. Yung lalaking nakikita ko gabi-gabi sa ika-4 na palapag. Pero ngayong umaga na, at mas maliwanag, mas kita ko na ang mukha niya. Maputi, matangos ang ilong, malalim ang mga mata na parang may tinatagong mundo, at yung buhok niya, halos kulay abo sa dulo. Pero hindi mukhang matanda. Para siyang nabubuhay sa pagitan ng kabataan at kaharian. Parang hari sa modernong panahon. Lumapit si Mang Celso sa kanya at bahagyang yumuko. Ang sabi niya, "Welcome home, Don Elian." Don Elian. Parang pamilyar. Teka lang. Oo, yun nga ang binabanggit ng kapitbahay namin dati. Yung tagapagmana raw ng Villaferte na mansyon. Siya raw yung anak ng nasirang Don El Defenso, ang pinakahuling may-ari ng mansyon. Bago ito, tila isinara sa mundo. Naupo si Don Elian sa sala habang nag-uusap sila ni Mang Celso. Ako naman, hindi makagalaw. Nang matanaw niya ako sa kusina, napatingin siya. Yung titig niyang yun, hindi ko alam kung malamig o mainit. Pero ramdam ko, may kakaiba. Pagkalipas ng ilang oras, iniwan niya ang bahay ulit. Umuwi lang saglit at umalis rin. Pero pagdating ng gabi, habang naglalaba ako sa likuran, andun na naman siya sa balkonahe. Nakatayo, tahimik, hindi nagsasalita, hindi kumikilos. Kinabahan ako. Kasi kung may katawan siyang tao sa umaga, ano siya tuwing gabi? Nagunwari akong hindi ko siya nakita. Pero nung mag-aalas 11 na ng gabi, papunta na sana ako sa kwarto ko nang mapansin kong bukas ang pintuan papunta sa hardin. Likas na sarado yon. Pero ngayon, bahagyang nakabukas. Lumabas ako para isara sana yung pinto nang bigla siyang magsalita mula sa dilim. "Gabi na. Nandito ka pa rin pala." Nang lingunin ko, andun na siya sa ilalim ng punong balete sa may gilid ng hardin. Hindi ko alam kung anong mas nangingibabaw. Takot ba? Hiya, o yung kakaibang kabog ng dibdib ko. Pasensya na po sir, naglalaba lang po ako." Tahimik siyang tumingin sa akin. Tapos, ngumiti siya. Yung ngiti niyang hindi pilit. Parang tipong bihira lang niyang gawin, pero ngayon,
Ginawa niya para sa akin. Hindi mo kailangang magsabi ng sir. Elian na lang. Hindi ako makapagsalita. Kasi sa totoo lang, kahit anong pangalan ang itawag ko sa kanya, alam kong hindi siya ordinaryong tao. May oras siyang mahirap ipaliwanag. Para kang hinahatak papalapit, pero sabay din na pinipigilan ng katawan mong lumapit. Simula nun, gabi-gabi na siyang nandun sa hardin. Minsan, nakaupo sa puting bangko habang nagkakape. Minsan naman, naglalakad lang sa paligid na parang may hinahanap. Pero palagi, ako ang kasama niya. At hindi ko alam kung bakit pero unti-unting nawawala ang takot ko. Nagsimula siyang magtanong. Anong pangarap mo, Rika? Anong pinakamahalaga sa'yo? Naniniwala ka ba sa mga nilalang na hindi mo nakikita? Hindi ko masagot ng maayos. Kasi habang tinatanong niya yon, nararamdaman kong hindi lang siya nang uusisa. Para bang sinusubok niya ako. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa may gazebo ng hardin, bigla siyang tumingin sa buwan. Sabi niya, may mga bagay sa mundo na hindi basta-basta makikita ng karaniwang tao. Pero minsan, may isang taong darating para makita ang lahat. At bago ako makasagot, lumapit siya sa akin. Hindi para takutin, hindi rin para saktan, kundi para bulungan ako ng tanong na nagpaikot ng buong utak ko. Rika, kung sakaling ako hindi ganap na tao, tatanggapin mo pa rin ba ako? Hindi ko agad nasagot ang tanong niya. Kung sakaling ako hindi ganap na tao, tatanggapin mo pa rin ba ako? Sino ba naman ako para sumagot ng basta-basta sa ganyang tanong, di ba? Katulong lang ako. At siya si Don Elian, may-ari ng mansyon, anak ng pinakamakapangyarihang pamilya sa buong San Juan, kung hindi man sa buong lungsod. Pero mas higit pa sa posisyon niya ang bumabagabag sa akin. Kasi habang pinagmamasdan ko siya noong gabing yun, ang tahimik niyang mukha sa ilalim ng ilaw ng buwan, napansin kong hindi siya humihinga. Oo, seryoso. Walang galawang dibdib niya. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang pero sa pagkakataong yun, parang hindi na siya tao. Para siyang nilalang. Lumipas ang mga araw na parang wala lang. Nagsimula akong mag-alinlangan kung totoo ba ang mga naaalala ko. Baka naman napapagod lang ako sa trabaho kaya kung ano-ano na ang naiisip ko. Pero hindi rin ako makatulog ng normal. Palagi siyang nasa isip ko. Yung tanong niya, yung titig niya, yung mga salitang binibitawan niya na tila ba may kahulugan na lampas sa literal. Isang gabi, habang nagwawalis ako sa loob ng sala, lumapit sa akin si Mang Celso. Tahimik siyang tumingin sa akin bago nagsalita. Gustong uminom ni Don Elian ng tsaa kasama ka. Ngayon din. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tsaa? Kasama siya? Ako? Gusto kong tumanggi, pero parang may humahatak sa akin papunta sa labas. Pagdating ko sa hardin, nandoon na siya. Nasa ilalim siya ng gazebo. May maliit na mesa sa gitna, 2 upuan, at may nakahandang tsaa na umuusok pa. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin habang papalapit ako. Parang wala sa kanya kung nag-aalangan ako. Parang alam niyang darating ako. Kahit ilang ulit kong sinasabi na hindi ako karapat-dapat na makasama siya. Umupo ako sa harapan niya at inabot niya sa akin ang tasa. Relax ka lang. Hindi kita inimbitahan para takutin. Gusto lang kitang makilala. Wala akong nasabi. Nakakahiya sa totoo lang. Hindi ko alam kung paano ba ang tamang kilos sa harapan ng isang kagaya niya. Hindi ko po akalain na uupo ako rito kasama ka. Sabi ko na lang, pilit nang umingiti. Ako rin naman, pero may mga gabi na hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Lagi kitang tinitingnan habang naglalaba ka, nagwawalis, tumatawa mag-isa sa harap ng radyo,
At sa dami ng taon na tumira ako sa bahay na to, ikaw lang ang naging bago. Nagtaka ako. Taon? Hindi ba sabi ni Mang Celso kababalik lang niya mula sa ibang bansa? Napansin niyang nagtaka ako kaya ngumiti siya. Matagal na ako nandoon sa ika-4 na palapag, Rika. Pero hindi ako umaalis. Kahit kailan. Parang bumigat ang hangin. Napahawak ako sa tasa ko. Nanginginig ang kamay ko. Don Elian, sino ka ba talaga? Bulong ko. Hindi siya sumagot. Tumayo lang siya at dahan-dahang naglakad papalapit sa akin. Nang nasa harapan ko na siya, yumuko siya ng bahagya at bumulong. Kilala mo ba ang mga kwento tungkol sa mga nilalang na nakatira sa ilalim ng lupa? Yung mga sinasabing engkanto, diwata, kapre, tikbalang? Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Totoo naman, pinalaki kami sa mga kwentong ganon. Pero sa isipan ko, kathang isip lang yon. Mga panakot ng matatanda para hindi kami maglaro sa dilim. Hindi ako galing sa mundong alam mo, Rika. Pero pinili kong manatili rito, sa mundong to, para lang maramdaman ko na may halaga pa ako bilang isang nilalang. Hindi lang bilang anak ng mayaman, hindi lang bilang tagapagmana. Napalunok ako. Hindi ako makagalaw. Gusto kong maniwala pero paano? Bakit ako? Kasi ikaw lang ang nakakita sa akin kahit hindi pa ako nagpapakita. Ikaw lang ang hindi tumakbo, hindi natakot, at hindi nagtanong sa umpisa. Ikaw lang ang tunay na nakaramdam. Tumahimik kami ng ilang sandali. At pagkatapos, bigla niya akong tinapik sa balikat. Bukas ng gabi, gusto kong makita ka ulit dito. May papakita ako sa'yo. Pagbalik ko sa kwarto ko ng gabing yun, hindi ko alam kung matutulog ba ako o mag-iimpake. Hindi ko na rin alam kung nananaginip ba ako o gising pa. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi na ako isang ordinaryong katulong lang. At si Don Elian ay hindi isang ordinaryong amo. Pagkatapos ng gabing yon, parang nabuksan ng isang pinto sa pagitan naming dalawa ni Don Elian. Isang pinto na hindi ko maintindihan pero kusa kong pinasok. Kinabukasan, buong araw akong balisa. Hindi ako mapakali habang naglalampaso ng sahig o naguhugas ng pinggan. Lahat ng kilos ko, parang may kasamang kaba. Paulit-ulit lang sa isipan ko ang sinabi niya. May papakita ako sa'yo. Ano kayang ibig sabihin niya nun? At bakit sa lahat ng tao, ako pa? Gabi na naman. Tapos na ako sa mga gawaing bahay pero hindi ako mapalagay. 10:00 na ng gabi. Hindi pa ako lumalabas sa kwarto. Pero parang may humahatak sa akin palabas. Yung klaseng pakiramdam na alam mong wala ka ng ligtas na daan pabalik. Pero hindi mo rin kayang wag sundan. Nang lumabas ako sa hardin, nandun siya. Nakaupo sa gazebo, gaya ng dati. Pero ngayong gabi, may bago. May mga kandila sa paligid. Nakapatong sa tila luma ngunit makinis na kahoy na altar. Nakaayos ang mga bulaklak, pero hindi ko kilala ang mga klase. Iba ang amoy. Hindi mabango pero hindi rin masangsang. Para bang may halong-alon ng alaala at usok ng panaginip. Akala ko hindi ka darating. Sabi niya habang umingiti. Hindi pilit at hindi rin mapilit. Yung tipong tanggap niya kahit hindi ako pumunta pero masaya siya na andun ako. Hindi ko alam kung bakit pero parang kailangan ko kasi. Tugon ko. Tumango siya at tumayo. Lumapit siya sa gitna ng mga kandila at sa isang iglap, bigla niyang hinubad ang suot niyang coat. Ang underneath na damit niya ay kulay abo na may simbolong hindi ko mabasa. Para siyang pare ng sinaunang sibilisasyon. May mga bagay akong kailangan mong malaman, Rika. At ayokong malaman mo to mula sa iba. Gusto ko sa akin mo mismong maririnig.
Naramdaman kong lumamig ang paligid. As in literal. Ang mga dahon sa puno ng balete sa may gilid ng hardin, biglang tumahimik. Walang ihip ng hangin. Tila huminto ang lahat para sa sandaling ito. Ang totoo, ako ay kalahating engkanto. Parang may bumagsak sa dibdib ko. Hindi ako agad nakapagsalita. Ang buong katawan ko, tila nanigas. Noong una akong isinilang, may kasunduan ng aking ina at ang isang nilalang mula sa kabilang mundo. Isang makapangyarihang hari ng ilalim ng lupa. Bilang bahagi ng kasunduang iyon, ako ang naging tulay ng dalawang mundo. Lumapit siya sa akin. Mabagal, dahan-dahan. Hindi ako umatras. Hindi rin ako makagalaw. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa pagtataka. Hindi ako immortal. Pero hindi rin ako ganap na mortal. Kaya kong mabuhay sa mundo ng tao. Ngunit kailangan kong sumunod sa batas ng mundo ng mga nilalang. Ang batas na nagsasabing kailangan kong piliin kung saan ako mananatili. Sa langit ba ng tao o sa dilim ng engkanto? Hindi ko alam kung ano ang mas nakaka-overwhelm. Yung mga sinasabi niya o yung paraan pa ng pagsasabi niya. Kasi bawat salita niya, parang sinasaksak ng dahan-dahan ang kalooban ko. Hindi dahil masakit kundi dahil ramdam kong totoo. Sa lahat ng taon na narito ako, wala ni isa mang tao ang lumapit sa akin ng walang takot. Wala ni isa ang tumingin sa akin bilang ako. Hindi bilang tagapagmana, hindi bilang engkanto, hindi bilang misteryo. Hanggang sa dumating ka. Napapikit ako. Parang gusto kong umiyak pero hindi ko alam kung bakit. Dahil ba sa awa? Sa gulat? Sa saya? O sa kaba? Bakit ako? Dahil ikaw lang ang hindi nagtanong noong una. Hindi ka nag-usisa. Hindi ka humusga. Hindi ka tumakbo. Naramdaman kong malinis ang puso mo. At sa mundong pinagmulan ko, ang isang pusong dalisay ay may kapangyarihang pumili. At ang pipiliin niya ay may kapangyarihang magbago ng tadhana. Napatitig ako sa kanya. Hindi ko na siya makita bilang Don Ilian. Hindi na rin bilang amo. Hindi na bilang engkanto. Nakikita ko na lang ang isang lalaking naligaw sa dalawang mundo. Naghahanap ng isang dahilan para manatili sa isa. At sa hindi ko inaasahang pagkakataon, baka ako yung dahilan na yon. Bigla siyang lumuhod. Kinuha niya ang kamay ko at pinatong ito sa dibdib niya. Rika, handa ka bang malaman kung ano ang kapalit ng pagpili sa akin? Hindi ko alam ang isasagot. Pero ang tanong niya ay hindi para sa sagot ng utak. Tanong yun para sa puso. At sa gabing yun, habang ang buwan ay tila nakatingin sa aming dalawa, habang ang mga kandila ay patuloy sa pagliyab ng walang hangin, unti-unti kong binuksan ang sarili ko sa posibilidad na baka nga ang simpleng katulong na tulad ko ay isinilang para sa isang mas malaking dahilan. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na ako makatulog ng maayos. Ang dami kong iniisip. Hindi na lang ito basta kwento ng amo at kasambahay. Parang naiwan ko na ang dating mundo ko sa mismong pag-upo ko sa harap ni Don Ilian sa ilalim ng buwan. Kinabukasan, habang naglalampaso ako ng sahig sa sala, nilapitan ako ni Mang Celso. Mahinahon siya pero may bigat ang tinig niya. Rika, may gusto akong ipaalam sa iyo. Pero sana, huwag mong sabihin sa kahit sino. Adikit sa lahat, huwag kang matatakot. Tumigil ako sa ginagawa ko. Tumingin ako sa kanya at nakita kong may lungkot sa mga mata niya. Parang ang tagal niyang kinikimkim ang sasabihin niya. Alam ko kung anong nangyayari sa inyo ni Don Ilian. At kahit gusto kong pigilan, hindi ko magawa. Kasi ito na yung tadhana. Naupo kami sa isang sulok ng veranda. Tahimik ang paligid.
Tila naghihintay din sa mga susunod na sasabihin ni Mang Celso. Ang mansyon na ito, hindi basta lupa lang na nabili ng mga Villaferte. Itinayo ito sa ibabaw ng dating pook ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Isang portal na matagal nang sinarado. Hindi ng simbahan, kundi ng kasunduan. Napakunot ang noo ko. Anong kasunduan po, Mang Celso? May sinumpa ang pangako ang ama ni Don Elian noon na isang araw, ang anak niyang isinilang mula sa engkantong babae ay babalik sa pinanggalingan nito. Pero bago pa man maisakatuparan iyon, namatay ang ama. Naiwan si Elian dito sa pagitan ng dalawang mundo at ngayong tumitibok ang puso niya para sa isang mortal. Nilingon niya ako. Nangangamba ang mga nilalang sa kabila ng mundo. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot. Kasi habang sinasabi niya yon, bumalik sa isipan ko yung mga oras na pakiramdam ko. May nagmamasid sa akin sa hallway. Yung malamig na hangin kahit tag-araw. At yung pakiramdam na parang hindi ako nag-iisa kahit mag-isa ako sa kusina. May mga nagbabantay sa iyo, Rika. Hindi mo lang sila nakikita. Pero ramdam ka nila. Dahil ikaw ang sinasabing tagapili. Ang mortal na makakapigil o makakapagpalaya kay Elian. Pero, bakit po ako, Mang Celso? Katulong lang naman po ako. Hindi ako galing sa mayaman. Wala po akong alam sa mga ritual, sa mga kasunduan. Hindi ko nga po alam kung totoo ba tong lahat. Ngumiti si Mang Celso. Dahil hindi kailanman sa dugo o sa yaman nakikita ang halaga ng isang tao, kundi sa dalisay na puso. At sa panahong ito, ikaw lang ang nakita nilang may ganoon. Hindi ko alam kung maiiyak ako o kung tatakbo na lang ako paalis ng mansyon. Pero sa halip na tumakbo, mas lalo akong nalungkot para kay Don Elian. Kasi ngayon ko lang naisip na sa kabila ng karangyaan, sa kabila ng kapangyarihang hawak niya, nakakulong pa rin siya. Buhay siya sa bihag ng kasaysayan ng pamilyang hindi niya pinili. Pagdating ng hapon, dumaan siya sa kusina habang naghihiwa ako ng gulay. Tahimik lang siya sa likod ko bago nagsalita. Alam mo na ano? Tumango ako. Hindi ako makatingin sa kanya kasi sa puntong yon, hindi ko na siya nakikita bilang isang misteryosong lalaki. Nakikita ko na siya bilang isang taong pinilit mabuhay sa mundong hindi kanya. Pero pilit isinisingit ang sarili para lang makaranas ng pagmamahal. Umupo siya sa upuang kahoy malapit sa bintana. Ang sikat ng araw, dumadampi sa balat niyang halos parang salamin. Makinis pero tila hindi ganap na katawan ng tao. Rika, hindi ko intensyong idamay ka. Pero sa tuwing tinitingnan kasi kita, sa tuwing naririnig ko ang tawa mo, pakiramdam ko, may dahilan pa ako para manatili rito. Kaya lang, hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang lumaban. Lumapit ako sa kanya. Tahimik lang kami. Hanggang sa dahan-dahan kong hawakan ang kamay niya. Kung may dahilan ka para manatili, Elian, hayaan mong maging bahagi ako nun. Hindi siya kumibo, pero sa unang pagkakataon, nakita kong nangilid ang luha sa mga mata niya. Isang luha, isang patak, tapos wala na. Kasi alam kong hindi rin siya ganap na tao para tuluyang umiyak gaya natin. At doon, sa gitna ng simpleng kusina ng isang lumang mansyon, tahimik naming pinili ang isa't isa. Kahit hindi pa namin alam kung anong kapalit nun. Simula ng gabing yon sa kusina, nag-iba na ang takbo ng mundo ko. Hindi ko na tiningnan si Don Elian bilang amo. Hindi na rin bilang nilalang na kalahating engkanto. Sa totoo lang, hindi ko na rin tinignan ang sarili ko bilang isang katulong. Kasi sa bawat gabing magkasama kami, sa Gaisbu,
Sa ilalim ng mga bituin, sa tahimik na sulok ng lumang bahay, parang kami lang ang nasa mundo. Pero kahit pilit kong gawing normal ang lahat, alam kong may papalapit na pagbabago. Lalo na ng isang gabi, habang nakaupo kami sa batong upuan sa tabi ng fountain, napansin kong kakaiba ang ihip ng hangin. Hindi ito yung tipikal na simoy gabi. Mabigat. Parang may kasamang bulong. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang pero parang may mga matang nakamasid mula sa dilim ng mga puno. Napansin yun ni Elian. Nararamdaman mo na rin, no? Tanong niya habang pinagmamasdan ng paligid. Parang may mga sumusubaybay. Parang hindi lang tayo ang naririto. Tumango siya. Hindi na tayo ligtas. Tayo? Tanong ko sabay lingon sa kanya. Huminga siya ng malalim. Hindi yung normal na hinga. Parang pahugot na tapang. At sa susunod na salita niya, nagbago ang lahat. Rika, pakasalan mo ako. Bigla akong napaatras. Hindi dahil sa takot, kundi sa gulat. Hindi ko alam kung narinig ko ba talaga yon. Kung tama ba ang pagkakarinig ko. Ano? Kasal. Isang banal na sumpaan. Hindi lang sa harap ng Diyos ng tao, kundi sa harap ng mundo, kung saan ako nagmula. Kapag ginawa natin yon, may dalawang posibleng mangyari. Napatitig ako sa kanya, habang sinasabi niya ang mga susunod na salita. Una, maaaring mawalan ako ng karapatang bumalik sa mundo ng engkanto. Pero magiging ganap na tao ako. Makakalimutan ko ang lahat ng tungkol sa kanila. Magiging normal ang lahat. Tayo. At yung isa? Kapag tinutulan ng mundo ng mga engkanto, maaaring mabura ang alaala natin sa isa't isa. Baka magising na lang tayo isang araw na para na tayong estranghero. Hindi ako makapagsalita. Napakabigat. Parang pumili ka kung aling buhay ang isusugal mo. Sa alinman sa dalawa, may mawawala. Bakit mo ako inaalok ng kasal? Hindi mo ba ako pinoprotektahan lang? Hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit. Mainit sa kabila ng lamig ng gabi. Mahal kita, Rika. Buong linaw. Buong tapang. Buong puso. Hindi ito dahil sa isa kang tagapili. Hindi dahil kailangan ko ng tuloy palabas, kundi dahil sa lahat ng taon kong nabuhay sa dalawang mundong to. Ikaw lang ang nagparamdam sa akin kung anong ibig sabihin ng maging totoo. Napaluha ako, hindi dahil sa saya lang, kundi dahil sa takot. Takot sa kung anong kapalit ng pagmamahal naming dalawa. Tumayo siya, hinugot mula sa bulsa ang isang kahon. Hindi mamahalin ng kahon. Wala sa itsura ng ginto o brilyante. Pero pag-angat niya ng takip, may laman itong simpleng singsing na gawa sa kahoy at sinulid. Pero may nakaukit na lumat kumikinang na simbolo. Ito ang singsing ng sumpa. Banal ito sa mundo ng engkanto. Isang beses lang ito maaaring ibigay sa isang mortal. At kapag tinanggap mo ito, hindi ka na makakabalik sa dating buhay. Hindi ko agad kinuha. Tinignan ko lang siya. Tinignan ko ang kamay kong nanginginig. Tinignan ko ang mundo sa likod ng mga mata niya. At sa puntong yun, hindi ko na siya nakita bilang kalahating engkanto. Nakita ko siya bilang Elian. Isang lalaking puno ng takot, pag-ibig, at pag-asa. Gaya ko. Pumapayag ako. Bulong ko. At nang isuot niya sa akin ang singsing, parang may maririnig kang bulhong ng daan-daang tinig mula sa hangin. Parang napuno ng liwanag ang paligid. Ang mga bituin sa langit, kumikislap. Ang lupa, tila huminga. At ang mga bulaklak sa paligid namin, namukadkad kahit di sa oras ng gabi. Pero alam naming pareho, ito pa lang ang simula. Simula nang isuot niya sa akin ang kahoy na singsing na may ukit. Hindi na ako makakain, makatulog,
o makausap ng maayos ng kahit sino. Hindi sa masama ang pakiramdam ko, kundi dahil ang buong katawan ko ay parang naglalakbay sa pagitan ng dalawang realidad. Isang mundo ng tao at isang mundo na ngayon ko lang natuklasan. Kinabukasan, maaga akong nagising kahit halos hindi ako nakatulog. Habang nagwawalis ako sa harap ng malaking pintuan ng mansyon, dumaan si Mang Celso at tumigil sa harapan ko. Tahimik niya akong tiningnan bago nagsalita. Pinili mo na. Hindi ako agad nakasagot. Tumango lang ako. Ngayon, kailangan mong paghandaan ang kasunduan. Hindi ito kasal lang sa mata ng tao, Rika. Ito ay sagradong pag-iisang dibdib sa pagitan ng dalawang mundo. Malamig ang kanyang tinig, pero hindi rin mapanghusga. Parang isang matanda na nakakaalam ng mas maraming lihim kaysa sa dapat malaman ng kahit sino. Kailan po? Ngayong gabi, sa ilalim ng pinakabaliwanag na buwan ngayong taon. Tumindig ang balahibo ko, pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paglalim ng katotohanan na ginagalawan ko ngayon. Paghahanda sa gabi ng kasal. Wala akong magulang na kasama. Wala ring bisita. Pero sa buong maghapon, ang mansyon ay tila may sariling buhay. Nalinis ang mga kortina kahit walang hangin. Ang mga bulaklak sa hardin ay nagsipaglabasan kahit walang nagtanim. At ang mga kandila, nagliyab kahit walang apoy. Nagulat ako nang biglang lumitaw si Ate Nerissa. Isa sa mga dating katulong na matagal nang umalis sa mansyon. Bitbit niya ang isang kahon na may lamang lumang bestida. Kulay garing, manipis at tila gawa sa sinulid ng hibla ng buwan. Hindi ito mamahalin sa mata ng ordinaryong tao pero may presensya ito na hindi maipaliwanag. Ito ang kasuotan ng babaeng tinatawag na tagapili. Sabi ni Ate Nerissa. Ngayon, ikaw na yon. Tumulong sila ni Mang Celso sa pagbibihis ko. Tahimik lang silang dalawa. Pero ramdam ko ang respeto at pagkabighani nila. Nang tumingin ako sa salamin, parang hindi ko na nakilala ang sarili ko. Parang hindi ako si Rika na taga Bulacan na anak ng tricycle driver. Parang isa akong nilalang na isinilang para sa gabing yon. Gabi, sa gitna ng hardin, sa ilalim ng punong balete, nakatayo ang altar na gawa sa puting bato. Sa paligid, may mga nilalang na hindi ko inaasahang makikita sa totoong buhay. May mga aninong matangkad na may mata sa noo. May mga babae na ang buhok ay umaabot sa lupa. At may mga matanda na ang balat ay parang punong kahoy. Hindi sila tao. At hindi din sila halimaw. Mga engkanto, mga diwata, mga tagapangalaga ng likas na kaayusan. At ngayong gabi, mga saksi sa kasal naming dalawa. Tumunog ang mga instrumentong gawa sa kawayan at huni ng ibon. At mula sa dilim, lumakad si Elian. Nakaitim siya pero ang suot niya ay may habing pilak at ginto na umaalon-alon kahit walang hangin. Sa likuran niya, may tila aninong sumusunod. Parang lumang anyo ng sarili niya. Huminto siya sa tapat ko, tumingin sa akin ng diretso. Rika, ngayong gabi, isinusumpa ko ang sarili ko sa'yo. Sa kabila ng mundong iniwan ko, sa mundong pipiliin natin, at sa mga mundong maaaring bumangga sa ating dalawa. Sa pagyakap mo sa akin, binibigyan mo ako ng kalayaan. At sa pagyakap ko sa'yo, isinusugal ko ang natitirang pagkatao ko. Sumagot ako, hindi mula sa bibig lang kundi mula sa puso. Elian, pinili kita hindi dahil gusto kong lumayo sa kahirapan. Pinili kita kasi sa likod ng mga mata mong puno ng misteryo, nakita ko ang sarili kong hindi kailanman pinansin ng mundo. Sa mundong to, pareho tayong hindi ganap, pero sa isa't isa, buo tayong dalawa. Tumango ang matandang engkantadang babae na nasa gitna ng altar. Tinawag siyang Dama Ilaya, ang tagapagbasbas,
Umangat ang kamay niya at may lumabas na alon ng hangin. Nagliyab ang mga kandila. May mga bulaklak na bumagsak mula sa kawalan. Itinaas namin ang aming mga kamay. Pinaglapit niya ang aming palad. At doon, sa mismong harap ng dalawang mundo, nagbuklod kami. Simula ngayon, hindi na lamang kayo tagapamagitan. Kayo ay mag-asawa, magkatuwang sa pagitan ng mga haligi ng daigdig. Sabi ni Dama Ilaya. Isang liwanag ang lumaganap sa paligid. Hindi masakit sa mata. Parang yakap ng kalikasan. Parang pagtanggap ng langit. Pagkatapos ng seremonya, hindi nagkaroon ng ingrading handaan. Walang sayawan, walang sigawan ng mga bisita. Pero sa katahimikan ng gabi, habang niyayakap ako ni Elian sa ilalim ng buwan, doon ko naramdaman ang pinakamasayang kasal sa buong mundo. Walang kamera, walang mga bulaklak na imported, pero may pagmamahalang pumunit sa pagitan ng dalawang mundo para magsanib. Pagkatapos ng seremonya, hindi na muling bumalik sa dati ang buhay ko. Akala ko, pagkatapos ng kasal namin ni Elian, babalik lang ako sa mga gawaing bahay. Maglalaba, magwawalis, at mananahimik sa likod ng mansyon. Pero simula na magsumpaan kami sa ilalim ng buwan, naramdaman kong hindi lang puso ko ang nagbago. Pati ang katawan, isipan, at ang mismong mundo sa paligid ko. Sa unang linggo pa lang napansin ko na agad ang pagbabago. Isang gabi, nadulas ako sa banyo at nasugatan ang tuhod ko. Pero sa loob lang ng ilang minuto, nakita kong unti-unti itong naghihilom. Parang wala lang. Parang hindi ito kailanman nagkaroon ng sugat. Tinanong ko si Elian tungkol doon. Nasa silong kami noon. Pinagmamasdan ang mga halaman sa mahiwagang hardin. May kapangyarihang inilapat sa iyo ang kasal natin. Paliwanag niya habang pinupunasan ang pawis ko gamit ang panyo niyang gawa sa tela na hindi ko maipaliwanag ang texture. Hindi ka magiging engkanto, pero hindi ka na rin ganap na mortal. Isa ka ng tulay, isang nilalang na kayang maglakad sa parehong mundo. Sa totoo lang, noong una natakot ako. Baka kasi hindi ko kayanin. Baka hindi ako handa. Pero habang tumatagal, natuto akong tanggapin ang mga bagong kakayahan na dumarating sa akin. Minsan, naririnig ko ang mga bulong ng hangin. Hindi ito yung basta ihip lang ha, kundi yung parang mga salitang ginuguhit ng hangin mismo sa tenga ko. Mga babala, mga alaala, at minsan, mga paalala kung nasaan si Elian. May araw din na bigla akong nagising na parang alam ko ang eksaktong dami ng ulan na babagsak sa buong gabi. At totoo ngang umulan. At sakto sa prediction ko. Pero higit sa lahat ng mga kakaibang bagay na natutunan ko, ang pinakamakapangyarihang nadama ko ay ang kakayahang makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Isang araw, habang naglalakad ako sa palengke para bumili ng gulay, napatingin ako sa isang matandang babae na nagtitinda ng walis. Sa unang tingin, ordinaryo lang siya. Pero nang tumingin siya sa akin, nakita kong hindi tao ang mga mata niya. Umiilaw ang mga ito. At sa gilid ng mata niya, may manipis na pilikmata na parang usok. Nginitian niya ako. Asawa ka ng kalahating hari. Kaya mong makita kaming lahat. Hindi ko alam kung paano ako nakangiti pabalik. Sa halip na matakot, parang naramdaman kong kabilang na ako sa isang mundo na dati ay pinaniniwalaan ko lang sa mga kwento. Minsan, habang naglalakad ako sa mansyon, napansin ko ang isang pinto sa likod ng silid-aklatan. Isang pintuang hindi ko pa nakikita dati. Luma ito, may ukit ng mga halaman at bituin, at may hawakan na tila gawa sa ugat ng punong kahoy. Nang hawakan ko ang seradura, kusa itong bumukas. Ang bumungad sa akin ay hindi isang silid, kundi isang daan. Isang daan na may mga ilaw na nakalutang sa ere.
mga bulaklak na naglalakad, at mga batang tila galing sa ulap na naglalaro sa mga sanga ng puno. Ito ang daan papunta sa kabilang mundo. Sabi ni Elian na bigla na lang lumitaw sa likuran ko. Hindi lahat ng may dugong engkanto ay pinahihintulutang dumaan diyan. Pero ikaw ang pinili ng kalikasan. Nginitian ko siya. Hindi dahil naiintindihan ko na ang lahat, kundi dahil tinanggap ko na ang hindi ko kailangang intindihin. Simula noon, naging parte na ng mga gabi namin ang pagtawid sa mga mundo. Minsan, sumasama ako sa kanya sa mga pulong ng mga nilalang sa kagubatan. Doon ko nakilala ang mga diwata ng tubig, ang mga tagapagbantay ng burol, at ang mga espiritong tagabundok na nakasuot ng mga dahon at bato. Hindi sila mukhang tao pero hindi rin sila halimaw. Sa totoo lang, mas marunong pa silang magmahal kaysa sa mga mortal na nakilala ko noon. Sila ang nagturo sa akin ng kahalagahan ng balanse, ng pagprotekta sa kalikasan, ng pakikinig sa paligid, at ng tahimik na paggalang sa mga hindi natin nauunawaan. Habang lumalalim ang pagkaunawa ko sa mundo ng mga engkanto, mas lalo kong nakikita ang distansya ko sa dati kong mundo. Hindi ko na mabalik-balikan ang dati kong boarding house. Hindi na rin ako basta-basta makalapit sa simbahan. Hindi dahil bawal, kundi dahil may nararamdaman akong pagkatuliro sa paligid tuwing lumalapit ako. Parang may mga matang nagmamasid na hindi pabor sa pagsanib ng dalawang mundo. Minsan nga, naiisip ko, anong mangyayari kung malaman ng pamilya ko kung sino na ako ngayon? Matatanggap ba nila? Pero sa gitna ng mga tanong kong yon, isa lang ang tiyak ko. Si Elian. Sa kabila ng lahat ng nangyari, sa kabila ng pagkakaiba naming dalawa, siya ang pumili sa akin. At ako rin, siya ang pinili ko. At kahit madilim ang daan sa unahan, sa tuwing magkahawak ang kamay naming dalawa, ramdam kong kaya naming tawirin ang lahat. 3 taon na ang lumipas mula nang ikasal kami ni Elian. Pero sa bawat umaga na gumigising ako ang katabi siya, parang hindi pa rin nagsisingkin minsan na ako, na isang dating kasambahay, ay ngayon ay asawa na ng isang engkanto. Hindi po kami lumipat ng bahay, nanatili kami sa lumang mansyon, pero hindi na ito kasing lungkot at malamig gaya ng dati. Ngayon, may mga halaman sa loob, may musika tuwing hapon, at may halakakan mula sa mga batang engkanto na paminsan-minsang bumibisita. Parang naging santuaryo ang bahay, hindi lang ng pag-iibigan naming dalawa, kundi ng koneksyon ng dalawang mundo. At opo, buntis na ako. Noong una natakot ako, kasi sabi nila, ang sanggol na isinilang mula sa isang mortal at isang nilalang ay laging pinupuna ng kapalaran. Sila raw ang tinatawag ng anak ng sangang daan, dahil kaya nilang baguhin ang agos ng panahon at ng mga batas sa ilalim ng lupa. Pero sa Elian, wala sa kanya ang takot. Sa halip, inihanda niya ang lahat. Ipinatawag niya ang mga tagapangalaga ng 4 na elemento: hangin, apoy, lupa, at tubig, para basbasan ang sanggol sa sinapupunan ko. Ang anak natin, sabi niya habang hinihimas ang tiyan ko sa gabi, ay hindi lang tagapamagitan. Siya ang magiging dahilan para bumukas ang mundo ng tao at mundo ng engkanto sa isa't isa, para mawala na ang takot at palitan ito ng pag-unawa. Napangiti ako. Hindi ko inakala na ang simpleng pangarap ko noon na makaluwas ng Maynila at makatulong sa pamilya ay hahantong sa ganito. Isang mundo ng hiwaga, ng pagmamahal, at ng kapayapaan. Isang araw, naglakas loob akong bumisita sa dati kong barangay. Sinamahan ako ni Elian. Nakasuot siya ng simpleng polo at jeans para hindi halata ang pagiging ibang nilalang niya. Pagdating namin sa bahay ng nanay at tatay ko, niyakap ko agad sila. Wala akong sinabi tungkol sa mga engkanto pero ipinakalala ko si Elian bilang asawa ko. Isang negosyanteng tahimik at misteryoso. Tahimik siya pero magalang, sabi ni nanay.
At parang may kinang sa mata. Hindi mo mararamdaman na mayabang. Para bang luma siya pero bago. Tumingin lang ako kay Elian at nagtawanan kami ng palihim. Hindi ko na kailangang ipaliwanag ang katotohanan. Dahil minsan, hindi na kailangan sabihin ang lahat para maintindihan. Basta ang importante, masaya ako. At nakita ng pamilya ko yun. Bumalik kami sa mansyon na punong-puno ng bulaklak kinabukasan. Pagbukas namin ng pintuan, sinalubong kami ng mga engkantong matagal na naming hindi nakita. May dala silang mga regalo. Kutsara at tinidor na gawa sa pilak ng buwan. Kumot na hinabi ng mga duwende at kwintas na may luha ng diwata. Para sa bagong nilalang na darating, sabi nila. Hindi ko mapigilang mapaluha habang tinitignan ko ang lahat ng yun. Sino ba naman kasi ako para sa kanila? Isa lang naman akong babae na minsang naglinis ng banyo ng mansyon nila. Pero ngayon, para na akong reyna. Hindi dahil sa kapangyarihan ni Elian, kundi dahil pinili kong magmahal. Kahit hindi ko lubos na nauunawaan ang mundo niya. Isang hating gabi sa ilalim ng buwan, habang nagpapahinga kami ni Elian sa ilalim ng balete, tinanong ko siya. Paano kung isang araw, mawala ang lahat ng to? Paano kung bumalik ang mga lumang batas at pilitin kang bumalik sa mundo ng mga engkanto? Hinawakan niya ang kamay ko at tumingin siya sa akin ng malalim. Rika, kung sakali mang dumating ang araw na yun, ipikit mo lang ang mata mo at babalik ako. Lagi akong babalik dahil ikaw ang mundo ko. At doon ko po napagtanto na hindi ko kailanman kailangan ng malaking bahay, ng mamahaling alahas, o ng marangyang kasal para maramdaman ang totoong pagmamahal. Kailangan mo lang ng isang taong handang tumawid sa pagitan ng mga mundo para piliin ka araw-araw. Ngayon, 3 taon na kaming mag-asawa. Malapit na akong manganak at ang anak namin ay isisilang sa parehong lugar kung saan unang tumibok ang puso ko para sa isang nilalang na kalahating tao, kalahating engkanto, pero buong-buo kong minahal. Wala akong pinagsisisihan. Kung uulitin ko man lahat, mula sa pagiging katulong, sa pag-ibig, sa pag-aalinlangan, sa kasal, at sa pagtanggap ng kakaibang mundo, pipiliin at pipiliin ko pa rin si Elian. At kung may darating man na katulad kong simpleng babae na inibig ng isang misteryosong lalaki, sana piliin niyang sumugal. Dahil minsan, ang pag-ibig na totoo ay matatagpuan hindi sa altar ng simbahan, kundi sa ilalim ng buwan, sa pagitan ng dalawang mundo, sa gitna ng isang sumpaan na kailanman ay hindi mabubura. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, at subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Huwag po sana kayong magsasawang makinig sa mga stories ko. Lagi po kayong mag-iingat. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli!